Merong question sa atin yung isa nating viewer na nakabili ng second hand na Kia Soluto. So sabi niya, doon daw sa gauge nung kanyang nabili is nakalagay 33,000 pa lang yung odometer niya, yung kanyang mileage. Pero nung pinaskan niya, so most probably ito si Bossing bumili ng second hand car na hindi niya pina-check or hindi siya nagsama ng mekaniko na mag-check, kaya gano'n nangyari. Ngayon siguro nung nasa kanya na yung sasakyan, pinaskan niya at nung iniskan, lumabas DTC distance traveled since DTC cleared, nakalagay 65,500. Bakit daw nangyari yon? Actually, bossing, ito papaliwanag ko muna sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng distance traveled since DTC cleared? Halimbawa, nagkaroon ng problema ang inyong sasakyan, may lumabas na error, nag-check engine, or kahit na anong error man ang lumabas dyan sa inyong sasakyan, that is what we call DTC. Okay? Trouble code yon mga bossing, parang lumalabas P0 something, 4 digit P0115, mga ganon, something like that. Ngayon, inaayos yung problem na yon, inaayos, okay? Tapos after, halimbawa, sira yung sensor at pinalitan, syempre mag-iiwan niya ng history or ng error code, okay? Para matanggal yung history or error code na yon, kiniklear or in-erase. Ang tawag natin doon is DTC, clear nga, okay? So, halimbawa, nangyari yung problema na yung sasakyan niya nung time na 20,000 pa lang ang natatakbo ng sasakyan. 20,000, okay? Tapos, yun nga, inayos, ni-reset, okay? So, tumakbo yung sasakyan, naayos na, tumakbo siya ng mga 65,000 kilometers pa, okay? So, ngayon, naisipan ni owner, new owner, since kakabili nga lang niya ng second hand car, naisipan niya na ipaskan. At yun yung nakita niya, bakit merong 65,000 na distance traveled since DTC cleared. So, ang paliwanag ko sa kanya, bossing, most probably, ang totoong mileage ng sasakyan mo is mas mataas na sa 65,000. Kung 20,000 yan nung huling na-repair at na-reset, ang ibig sabihin, plus 65,000, ang totoong mileage ng sasakyan mo is 85,000 kilometers na. Hindi 33,000 lang kagaya sa gauge. So, anong ibig sabihin nun? Yung nabili mong sasakyan, bossing, is malaki ang tsansang tampered mileage. Okay? Malaki ang tsansa. Bakit malaki ang tsansa? Bakit hindi ako sure na tampered mileage? Kasi may mga situation, mga bossing, na pwedeng nagpalit ng cluster gauge, nasira. Yan yung common na sinasabi ng mga buy and sell na namimitek. Pero may possibility naman na mangyari. Okay? Pero minimal situation yun na mangyayari yun, mga boss. Bakit masisira agad ang gauge mo? Unang-una, hindi yan nababasa. Pangalawa, wala ka naman sigurong pinaggagawa sa gauge mo para masira. Okay? Bakit ba nasisira ang gauge? Minsan yan, ina-attempt nga kasing pitikin. Tapos mali yung pagkakapitik ng mileage, nasira. Okay? Ano pa? Yan, yung mga naglalagay kayo ng hindi kayo kontento sa ilaw. Ayaw nyo ng puti. Ayaw nyo ng normal na ilaw niya. Gusto nyo kumukuti-kutita, pinagpapalitan nyo ng ilaw, nasira yung gauge. Pwedeng ganon, mga boss. Pero minimal ang ganong situation. Parang selected. Sa 1,000 cases, parang isa lang ang mga ganong sitwasyon. Mostly kaya nasisira ang gauges, pinipitek, mali yung pagkakapitek, nagto-total blackout, ganon. So nasisira. Ang ending, palit sila ng gauge. Diba? So ganon yung nangyayari. Next thing, sasabihin ng iba, mga boss, baka nagpalit ng computer box. Posibleng nagpalit ng computer box ng ECU. Pero, another question ang mag-a-arise doon. Bakit nagpalit ng ECU? Kagaya niya, si Bossing, 2020 model yung kanyang sasakyan. 5-year-old pa lang. Bakit kailangan magpalit ng ECU? Diba pwede siyang mag-arise ng another concern? Nagpalit ng ECU, bakit? Posible bang nabaha yung sasakyan kaya pinalitan ng ECU, nasira? Ni-remap ba? May ginawa ba dun sa sasakyan para masira yung ECU? May mga pinagkakabit ba o ginawa ba sa... Kasi kung accessories lang nilagay, hindi naman masisira ang ECU mo. Lalong-lalo na kung ikinabit lang naman direkta sa battery, naglagay lang ng switch, naglagay ng fuse, hindi naman masisira ang ECU mo. Diba? Most probably, nabaha. Another thing, may ginawa rin sa ECU, something. Kasi, FYI mga bossing, may mga sasakyan na syempre kapag ka tinamper ang gauge tas nagre-record ng mileage din ng ECU, since alam nga nang nagtatamper yon, pati yung ECU itatamper nila. May mga ganong cases, mga bossing. Tapos eto, mga boss, para maintindihan nyo ako, ha,
hindi lahat ng sasakyan nagpapakita ng distance traveled since DTC cleared. Iba-iba kasi yan mga boss eh. Hindi naman nagkokopyahan ng module at ng system ang mga car manufacturer. Siyempre may kanya-kanya silang gawa. Nagkataon lang na dito kay Bossing merong ganon. Sa mga Mitsubishi naman ang nakalagay odometer calculated by ECU naman sa kanila. Okay? Tapos sa Ford naman, meron namang total distance na nakalagay or total travel mileage, parang ganon. So iba-iba yan mga boss. Kaya kapag ganito, ang mapapayo ko lang mga bossing, kapag bibili po kayo ng second hand car, ugaliin yung mga boss na ipacheck nyo kaagad sa mechanic na kilala nyo. Hindi ko naman po sinasabing sa akin kayo magpacheck. Magdala po kayo ng mekaniko na at the end of the day, kayo pa rin po ang kakampihan niya. Kasi medyo matindi na ang kalakaran ng buy and sell dito sa atin ng mga pitikan, ng mga gumagawa ng kalokohan. Ako mga bossing, ilang beses na akong nakatanggap ng mga indecent offers na ganyan. Alam niyo yun, yung habang nagche-check ako. So syempre, dati pinost ko pa yung number ko sa social media ko, sa Facebook page ko, para lahat na magpapacheck sa akin, tatawagan ako doon, text ako doon. So habang chine-check ko yung sasakyan, may nag-text. Bro, ikaw pala yung nag-check ng sasakyan kung binibenta ngayon. I-go mo lang yan, may 40,000 ka sa akin. Wow, 40,000. Imagine, magkano lang yung fee ko that time? Ang hinihingi kong fee that time parang, if I'm not mistaken, 5K ata. That time Tapos, may mag-message sa akin ng mag-offer ng 40,000. Diba? 5K, ilang times yun? Times 8. Okay? Nangyayari yun mga bossing na o-offeran ka para lang mag-go yung sasakyan. Okay? Pero, ang maganda dyan mga bossing, kumuha kayo ng mechanic na kahit na anong i-offer sa kanya, kahit 100K ang i-offer sa kanya, ang paninindigan niya is yung commitment niya sa inyo. Okay? Yung reputation niya, yung mahalaga at hindi yung kita. Kasi marami na po talaga ngayon mga bossing ang hindi na pumaparehas ng laban. Okay? So, nakakalungkot lang dahil, ewan ko, sabi ni client, parang gusto niya yatang isole yung sasakyan na nabili niya sa isang car dealer. Pinakita niya sa akin kung sinong car dealer. So, hindi ko napapangalanan. Pero, pag nakita niya tong post na to, mukhang magiging familiar siya dun sa, sa client. Hindi ko na rin papakita pa rin pangalan ng client. Magiging familiar siya dun sa car and dun sa issue na ni-raise kasi sinabi na rin sa kanya nung buyer Okay? So, ewan ko lang kung ano magiging resulta pero parang ang plano niya yata isoli yung sasakyan. Pero sabi ko sa kanya, sir, malabo na mangyari yan sa kalakaran na meron tayo sa Pilipinas. Kahit magreklamo ka yata ngayon sa DTI at magreklamo ka sa kung sino mang ahensya ng gobyerno, sa tagal ng ating justice system dito, baka ubos na yung pera mo or lasog-lasog na yung sasakyan, hindi ka pa nabibigyan ng hustisya. Okay, so ganun lang mga boss. Lagi kong payo, before kayo bumili ng sasakyan, magsama kayo ng trusted na mechanic or magdala rin kayo ng sarili nyong diagnostic tools. Full system mga boss, hindi na uso ngayon yung mga mumurahing scanner na makina lang ang i-scan. Halos lahat ng sasakyan ngayon, ang dami ng sensor. So, kailangan nyo full system scanner na, okay?